Bago tayo pumunta sa computation, kwento ko lang bakit gusto namin maging financially free. Hindi financially free na hindi na kami magwo-work, yung financially free na yung investment na namin magbabayad ng bills namin pagdating namin ng 50 years old o mas bata pa. Pangarap kasi namin mag-asawa na magtatrabaho na lang kami in the future para may extra money kami, para magawa namin yung gusto namin katulad ng paglalaro ng PC games, like yung nilaro namin last time, yung Grounded at It Takes Two. Yung tipong wala ka ng inaalalang bills sa likod ng utak mo habang naglalaro ka. O kaya makapag-travel sa ibang bansa na parang nag-aayaya ka lang papuntang Baguio. Tapos sasabihin mo na lang, "Tara, Japan tayo." Sapatos ka na. 'Di ba ang sarap ng kalayaan na yung hindi ka na nakatali sa responsibilidad mo. Kaya kailangan talaga ng plano at lalo na yung computation kung magkano kailangan namin para maging financially free kami. Tara, proceed na tayo sa aking ginawang Google Sheet. Ay meron akong ginawang tracker sa Google. Explain ko lang mga function ng tracker na ito. Bale meron siyang, gastos gauge, parang progress bar siya ng expenses. Meron din siyang monthly savings, yun nga, income minus expenses. Pakita ko lang yung function ng progress bar. Bale kunyari, taasan natin yung expenses, lagyan natin 15K. Ayan, makikita niyo na halos magwa-100% na ng expenses niyo against sa income. Tas meron na kayo 860 na monthly savings. Dito naman sa monthly income, puwede kayong maglagay ng sideline, investment o business, interest earning or dividend earning kung saan galing yung pera ninyo. Puwede din kayong mag-customize kung specific na saan galing yung income ninyo or yung pera ninyo. Dito naman sa expenses, meron 15 na puwede kayo ilagay na categories kung gusto niyo malaman kung magkano ginagastos niyo. Kunyari sa bills, sa grocery, tulad ng commute, kung gusto niyo maging specific sa budgeting ninyo, kung saan napupunta lahat ng pera ninyo katulad nito, dine out or street foods, kung kailangan niyo na ba magtipid dito or sa grocery, mga gano'n, commute. Tas ito naman yung graph na makikita niyo kung saan yung pinakamalaking gastos o kaya pinakamaliit na gastos ninyo. Proceed na tayo sa inflation calculator. Bale ito, inflation rate, every year meron tayong inflation na nagpapataas ng bilihin natin. Bale ito nakuha ko 'tong 4.3, ito yung average from the last 20 years. Bale ito na lang gagamitin natin na, sample, para sa computation natin in the next 25 years or kung kailan tayo magiging financially free. Tapos puwede niyong i-edit kung kailan niyo gusto maging financially free, kunyari 2050, kung ilang taon na kayo nun, yan tumataas siya, depende sa inflation rate. Pero hindi naman 'to sakto, mag-iiba pa yan every year. Pero assume na lang natin yung course katulad nitong 4.3. Bale sa 2045 ang expenses natin from 34,000 magiging 79,000 na siya in the future sa 2045. Bale para mabayaran itong expenses natin sa future, kailangan natin mag-invest ng at least 15 million para makakuha tayo ng at least 77 sa interest or dividend. Kunyari bigyan natin sample sa mga investment. Itong MP2, ito yung rate last 2024, bale 7%. Naka-invest siya ng 10 million. Ito daw yung sabi nilang max, eh. So makukuha tayo ng 700,000. And then retail treasury bond na -20%. And then 4 million invested, so meron tayong 200 per month. Tapos sa online bank, itong 2.85 bale -20% na 'to dun sa 3.5 na interest rate ng mga digital bank o online bank. Pero sa future siguro maliit na rin 'to kasi sabi sa mga balita hindi pa daw profitable ang mga digital bank, eh. So liliit pa 'to ng liliit in case na tumaas pa yung mga user ng digital bank. So yun nga, 1 million tapos interest rate na re-receive natin is 28,000. Lahat ito total ta's idi-divide sa 12. So meron tayong 77,000. So kulang pa rin. Pero ang gagawin na lang natin, i-edit na lang natin yun sa expenses. Ito dito. Assume na lang natin na magkaroon tayo ng solar panel na magpapabawas sa electric natin o kaya maging zero dahil nga may net metering, mga gano'n. So gawin na lang natin 1,000 para sa tubig and then yung rent naman
nabayaran na natin kasi 15 years to pay lang naman, gawin na natin 0. And then yung insurance din tapos na rin kasi yan kasi health insurance na naman yan. So, after 20 years tapos na rin namin 'to mabayaran. Gawin na natin this 0. Itong grocery i-fix na lang muna natin average ngayon, tas palengke same na lang muna, commute same na lang muna. Itong medicine taasan natin gawin na lang sabihin na natin 1,500. Tapos additional expenses katulad ng mga baon ng mga anak, panglabas-labas, mga gano'n. So, gawin na lang natin 10,000 additional. Bale meron na lang tayong halos 59,000 sa future expenses natin. So, pasok na siya sa 77 na monthly dividend dito sa mga invested na 'to. So, puwede pa natin bawasan para lumiit lang. Gawin na lang natin 'tong 0, 0, 'yan sakto na siya. Puwede niyo naman 'to i-diverse. Kunyari kung magtatayo kayo ng business na worth 2,000,000, kung meron kayong mga high risk na businesses o venture, kaya dito sa REITs kaso kailangan natin bantayan 'to kasi bumababa ang stocks nito, eh. Yung dividend din okey din naman kaso yun nga lang babantayan niyo siya. So, hindi siya passive, hindi katulad nitong mga 'to, passive income na 'to, eh. So, mag-i-invest lang kayo ta's hahayaan niyo na lang. Ito kasi kailangan niyong bantayan, eh, katulad ng mga businesses, REITs, lalo na sa US mabilis pa yan bumagsak lalo na kung may isang balita lang na makakaapekto sa lahat ng stocks. Ito sa PH naman medyo flat din kasi, sa dividend na lang talaga umaasa PH stock. Yun din naman ito lang yung parang guide kung meron kayong para magkaroon kayo ng idea kung magkano yung kailangan na invested para maging financially free or yun nga, yung magbabayad na lang yung interest or dividend niyo sa expenses niyo in the future. Tapos yung mga kikitain niyo na lang, eh, extra income na lang para sa mga katulad ng pang-hospital or leisure, mga gano'n. Bale guide lang 'to, hindi talaga siya 100% na ito ang kailangan mong kitain or bale guide niyo lang para meron kayong specific na goal na hindi lang kayo magbabanggit ng isang halaga na kunyari sabihin na natin 5,000,000 eh, iniisip mo malaki na yun pero in the future pala maliit na dahil sa inflation rate mga gano'n ta's mag-iiba pa yung, cost of living or lifestyle inflation natin 'di ba, yung mga tumataas yung gastos natin. Bale meron lang kayong guide para meron kayong goal na magamit. Na ito kailangan kong magkaroon ng ganitong halaga sa edad ko na ito, kung kakayanin ba o hindi. Gagawa din ako video kung gaano katagal namin ito para ma-achieve itong 10,000,000 na ito, kung anong plano namin, mga gano'n. Yun lang, thank you, bye.